Umaabot ka ba sa point na minsan nawawala ka na ng pag-asa? Minsan po. Laban lang na eh. Yes. Habang buhay tayo, lumalaban tayo para sa mga anak. Di ba? Pero yung kaibigan ko po, Nagbibigay ng lakas ng loob sa iyo. Magandang morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Ednat Mundor. Kalinga partners sa aking Northern Samar. Ayan. Salamat po mga kalinga. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Good morning mga kanay-nays, mga kalinga partners. It's 9:30 AM. On the way na po ang Dagat Timoray noon papuntang Mapanas para po i-follow up natin si Nanay Emily. Si Nanay Emily po yung palaging nagme-message sa atin dahil kailangan niya po talaga daw ng tulong. So samahan nyo kami, bisitahin natin si Nanay Emily at nang malaman natin kung ano yung sitwasyon niya at kung ano yung pwedeng makakayanan nating tulong. Okay mga kanay-nays, samahan nyo kami. Finally mga kanay-nays, andito na kami kina Nanay Emily. Maupay. Di ba dito? Hello! Anong ginagawa mo doon? nagkikinuha na siya. May signal dito sa inyo? Mayroon, ma'am. Saan kami? Doon? Dito? Yung bayabas nila, namumukad Pwede ka dito. Musta Nanay Emily? Doon ako daan sa kabila. Dito na lakay ko. Oo. Dito tayo daan sa ano nila pintuan. Tara, brown out. Oo. Schedule to hanggang mamaya yata. Uy, nagtig-isa kami ng ng pintuan ni Amba. Ang dami yung pintuan Nanay Emily. Tig-isa kami ni Amba ng pintuan. Oh. Andun siya. Andun siya makanay-nays. Ako naman dito. Kaya dito sa bata kay Kuan. Nangyari? Yung pinatay ang butahan na ulo ng kay dito ilan ng balay. Oo. Kahit nga. Dito ako. At nala mo naging kuha na titima pala lahat kami napahuway pala lahat kami. Di ba nung last usap natin na Emelina sa papunta kang Tacloban? Ngayon to na. Nung 11? Oo, kumusta? Kaya na biopsy na ito ultrasound, ultrasound guide biopsy. Oo. Tapos yung papabalik na nagpagkuha sa resulta sa pizza 4. Sa December. Dat Buwan ngayon. Makaagi-aga pamasahe. Oo. Eh 600 nga to pamasahe balik. Pero ang sugat sa doktor sa nga nagkuha ni di. Nay, pwede Tagalog lang tayo, Nay. O sige, para sa pangkalahatan. Sabi ng doktor na tatawagan daw ako. Pag May binigay silang number sa'yo. ako ang may number na Sa kanila, ikaw yung nag-iba ng number. Okay. Oo, ako ang niya ng number kay tatawagan daw ako. Yung result yon para sa result. Kailan ginawa yung lab mo? Nung 21. Nung November. So, bali, almost 2 weeks din yung paghihintay. Kasi 21, almost 2 weeks din. Mga 13 days eksakto. Tapos yun nga, ang sabi ng doktor na pag lumabas daw yung resulta, kung ang sabi nga, dapat itong katapusan. Okay. Eh sabi ko, hindi ko kaya do kung makaano ko ng pamasahe pabalik. Tapos sabi niya, 4, may sasamahan sana ako isang pasyente rin nakasabay ko. Okay. Para sa ultrasound niya. Eh ngayon, hindi na tumuloy.
Okay. Kasi sabi niya, ililibre sana ako pamasahe. Samahan ko lang daw siya. Nagawa ng ano namin, amba doon. At nanay. Hala, nakitulog. Mainit dyan. Mga kanainay, sabang nag-interview kami, nakitulog ang amba namin doon sa likod ng kortina. Nanay, ano-anong ng mga lab yung nagawa sa'yo? Kasi sa FT4 ko, tapos FT3, tapos TSH, tapos biopsy, ultrasound, guide. Ang biopsy ko, guide sa ultrasound. Okay. Alin, ano pa po? Kasi minadali nila kay malayo daw ako. Oo. Kaya yun ang inano nila. Kasi Alin doon ang wala pang result? hindi ko pa alam kung iano pa sa akin yung bagong CT scan. Kasi may CT scan naman na ako. Hindi, ibig kong sabihin, lahat ng lab na nagawa mo na, alin doon yung wala pang result at alin doon yung may result na? Yung yung biopsy. May yung result ka na ultrasound. doon? Wala pa. Wala pa. Yun na lang yung wala. Ayun nga. So, lahat ng sinabi mo, puro may result na yun, Oo. maliban lang doon sa Biopsy at biopsy. ultrasound. Ultrasound. Okay. Ano, kumusta yung mga result mo doon? Wala naman sila sinabi sa akin. Basta Hindi, sabi lang andyan yung papel sa'yo ng mga result andyan mo. yung O sige. So, Nanay Emily, sa ngayon, sa pabalik-balik mo ng Tacloban, ano yung pinaka kailangan mo at pinaka-hassle para sa'yo? pamasahe, tapos pagkain. Oo. Minsan kasi nag-aalangan na ako bumalik pag sinasabi nila sa akin na halimbawa pupunta akong schedule ko ngayong araw. Sabihin nila bumalik ako sunod na araw or kaya mga 1 week. Kasi iniisip ko pag umuwi ako baka mamaya hindi na ako ng pamasahe. Tapos mataon na maabutan ako ng schedule ko, di manunumbalik na naman daw ako ng Magbaback to zero ka din sa mga ibang yun ang nga nila. Kaya sinisikap ko minsan pag minsan nangungutang ako pag pag kailangan ko talaga bumalik. Yung pamasahe mo. Tapos naranasan ko na naabutan ako ng bagyong Christine. Oo, 'di ba? Nag-usap tayo noon, sabi ko may bagyo. Naabutan ka talaga noon. Nung pauwi ka na noon. Hindi pa, nandoon pa ako bago pa ang schedule ko. Nandun ka na. Oo. Kasi 4 na araw na lang eh. Kaya hindi na ako umuwi. Tapos nung pagkatapos ng bagyong Christine, di-schedule ko na. Saan ka nagstay doon sa 3 days mo? Minsan doon sa likod ng ospital. Alam ko yung pinagdadaanan mo na Emily kasi siyempre may dinadala din akong pasyente doon. Oo. Ang pinaka-struggle talaga sa ganyang sitwasyon is yung pamasahe mo pabalik-balik. Yung yung panggastos mo habang nasa biyahe at pagdating doon. Kasi yung sa loob naman ng hospital nagagawa ng paraan once na ilakad mo lang ng malasakit. Malapit naman kami. Kailangan din may extra money ka kasi minsan wala yung mga lab doon sa loob ng hospital. Yun yung babayaran mo sa labas. Mayroon ako isang kaibigan na nasa Cavite rin. Yun din nagbibigay din yun. Minsan pinapadala na ako pag alam niya na nadaing ako pag yung hirap na talaga ako. Wala akong chinachat ko, ate, tulungan mo naman ako. Binibigyan ako. Yun yung nalalapitan mo pag kaano-ano mo yun, ate, Nanay Emily? Kaibigan lang. Kaibigan mo lang. Alam mo, totoo yan. Minsan dumarating sa buhay natin yung talagang kailangan natin. Mas may mga kaibigan na nalalapitan tayo kaysa sa kamag-anak. Totoo yan. Diba? Umaabot talaga tayo sa time na gano'n. May mga kaibigan talaga na andyan para sa atin. Sinabi na po. Totoo yan. Kasi yan yung good karma pag totoong kaibigan tayo. Kaya totoo yan, pag Nanay Emily. ako, hindi pwede na walang cellphone, nang hiram ako. Andyan sa hipag ko. Simulat sa pulo, yun talagang tumutulong sa akin. Matagal na kayo magkaibigan na? Nung pa lang mo kami nagkakilala nun. 2020. 2020 kami nagkakilala. Anong pangalan ng kaibigan mo? Vilma Perolino po. Ibal Vilma? Thank you, Ma'am Vilma. Sa panahon talaga ngayon, bihira din yung mga kaibigan na totoo. Bihira din may kaibigan na handang dumamay hanggang dulo.
Pero talaga yun yung sinasabi ko na once na mabuti tayong kaibigan, totoo tayo, yun ang good karma natin. Andun talaga yung mga kaibigan natin pagdating sa ganong sitwasyon. Gusto ko lang naman na magtuloy-tuloy yung check up ko hanggang sa maoperahan ako. Yun lang naman pong pangarap ko. Kasi yun ang hassle sa trabaho ko. Kahit gusto ko pong mamasukan, hindi ko magawa. Lalo na may mga anak ako na nag-aaral. Kahit gusto kong tumulong sa mga anak ko, wala akong magawa. Ilan yung estudyante mo pa, Nana Emily? Bali, 3. Nana Emily, ngayon, mula nung last na punta ko dito, tos ngayon, sa tingin mo yung pakiramdam mo tungkol dyan, mas lumala o mas nag-ano? Hindi, medyo gumaan naman po. Ngayon, may niresita bang gamot ang doktor nung una mong check-up sa Tacloban? Wala po. Wala, puro laboratory ka lang. Laboratory. Ilang balik ka na ng Tacloban? Kasi una, 1, 3. Kasi nag-i-stay naman ako eh. Oo. Nag-i-stay naman ako doon. So yung 3 pabalik-balik mo doon, yung nandun talaga para magbigay sa'yo ng tulong yung kaibigan mo? Oo, yun. Para lang po sa mga bagong mapapadaan sa channel ko, si Nanay Emily po ay minsan na po namin na vlog na Amba Joey the Great, at patuloy pa din po siya ngayon. Nagpipray na sana may makapansin sa kanya na sponsor para po sa kanyang panggastos, pamasahe pabalik-balik sa Tacloban. Naalala ko lang, Nanay Emily, nung magla-live ako, diba? Nag-uusap tayo noon before ako mag-live, diba, na tatawag ka sana para ikaw yung mag-ano, diba? Sa ikaw yung mag-explain. Oo. Ano nangyari at hindi ka nakapasok sa live? Kasi unong time na yun, wala akong load. Okay. Tapos nanghiram ako doon sa isang anak ko, yung sa research niya, may natira siyang load. Kaya lang, nahuli na ako. Nahuli ka makapasok, tapos na yung live ko. Oo, kaya nag-chat na lang ako sa nag-chat ka. Na-surpresa talaga ako kasi ina-expect ko na si Amba nandoon pa sa Cavite. Kararating lang niya. Dire-diretso na nga mission. Nanay Emily, napansin ko lang kasi unang punta ko dito, lumaki ba siya? Parang ganun, pero ang pakiramdam ko naman parang nagbawas, hindi katulad dati na lagi akong hinihingal dito. Okay. Yung yung pakiramdam mo na yun yung feeling mo gumaan. Gumaan siya. Pero sa tingin ko kasi yung size niya parang nag-increase siya. Yun nga ang sabi nung doktor, pero sabi naman ng doktor na kung ma-operahan, kayang-kaya daw operahan kasi wala naman daw sa gabal tulad nung iba na maugat siya. Okay. Sabi maugat siya. Hindi naman daw. Kung mayroon daw ugat na maliliit, ano ba tawag doon nila? Yung halo ba? Yung yung halo lang siya. Pero maliliit lang daw. Hindi as. So, pagdating sa operation, yun ang sabi ng doktor sa check-up mo. Ibig sabihin, na-check na nila yung itong size ng thyroid mo. Ibig sabihin, kung aabot ka sa point ng operation, hindi masyadong komplikado. Yun yung hindi ibig naman sabihin. daw. Okay. Mas buti na yung Clarado at least. Yun naman ang sa akin. Tapos ang hinihintay ko pa yung sasabihin ni Dr. Dadinson, yung may hawak sa CT scan ko. Kasi sabi niya, pag-aaralan daw niya. Okay. Kaya yun lang, ang hinihintay lang din niya, yung resulta ng biopsy. Para daw niya mapapag. So, yung result ng biopsy mo, yun yung kukunin ngayong December 4? Yun sana. Okay. Isa lang yun? Sa ultrasound. Bali, kasama dalawa. na mo yan sila sa ultrasound at saka biopsy. Bali yun yung kukunin mo sa 4. Okay. Nanay Emily, may dala akong bigas sa'yo ha. Yun lang yung... Salamat. Kaya namin. Buti na lang palaging andyan ang aming sponsor sa bigas, Sis Beth Jones. Ito kay Nelson Bag. Sis Beth, thank you so much. Galing po yan kay Sis Beth. Ano pong sabihin mo kay Sis Beth Jones? Maraming salamat po, Ma'am Beth Jones. Ay, nag-hire pala kayo ng Tagalampaso, Nanay Emily. Magkano po sahod? Walang magawa. Nakakita siya ng sideline, mga kanay-nice.
Ayun na yung mga anak ko ang nag-aano niyan eh. O Nanay Emily, dahil medyo maswerte tayo kasi nakatanggap ako ng allowance galing kay Kuya Val kahapon. So, isi-share ko sa iyo yung 500. Pangdagdag mo sa travel mo sa December 4. Maraming salamat po, Sir Val. Kuya Val, maraming salamat po. Yun. Okay, Nanay Emily, yun na lang. Sana talaga may sponsor tayo, Hana. Lagi Para- pinagdarasal. Oo, kasi palagi tayong nag-uusap sa chat, mga kanainay, sa totoo lang, palagi nag-chat-chat sa akin si Nanay Emily. Sabi ko nga sa kanya, palagi din akong nagpipray para sa'yo, Nanay Emily, para magka-sponsor na tayo. Lalo na ngayon na alaman natin sa doktor na hindi naman pala delikado yung operation mo. Ibig sabihin, wala ka pa sa point na medyo komplikado na yung sitwasyon mo. Talagang lumaki lang siya. Pero pagdating sa loob, hindi naman palaga. Walang problema. Yun naman po ang sabi sa akin. Tapos nag-ano na rin po ako dito kay yung vice po namin dito, doktor din. Oo. Inano rin nila sa sa Tacloban, may kaibigan din kasi siyang doktor. Ipinakita rin niya. Sabi naman din ng doktor, kayang-kaya niya. Oh, yun. Good news yan, Nanay Emily. Yun lang talaga. Oh, kasi alam mo, kailangan din kasi may idea yung mga sponsor natin. Sana po may makapansin po sa akin na matulungan po ako hanggang sa maoperahan po ako. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong po. Umabot ka ba sa point na minsan nawawala ka na ng pag-asa? Minsan po. Laban lang na eh. Yes. Habang buhay tayo, lumalaban tayo para sa mga anak. Di ba? Pero yung kaibigan ko po ang Nagbibigay ng lakas ng loob sa iyo. siya po lagi sabi sa akin na pagdasal ko lang, lumaban ako. Ako alam mo, ma-share ko lang, Nanay Emily, ako talaga, mas sabi ko pag binigay sa akin ni Lord yung chance na talagang umabot sa point na kaya kong tumulong, yung tumulong sa kahit anong klaseng sakit na malalaki na yung gastusin, pag binigay talaga ni Lord sa akin yan, sa pagcha-charity ba, I mean, yung katulad na alam mo Nelson, yung katulad ni Tikra, ni Kuya Val, ipa-priority ko talaga yung mga may sakit. Ako, yun lang nasa utak ko bago pa ako pumasok sa pagcha-charity. Kasi napakahirap na yung may sakit, sobra. Kasi alam mo sa akin, para sa akin, yung pang-araw-araw na pagkain natin, nagagawa ng paraan yan. Yes. Pero once na may sakit tayo, lahat yan pwedeng mamawala. Ako talaga yun. Tapos pangalawa na sa utak ko yung magkaroon ng makapag-put up ka ba ng bahay ng mga doon para sa mga homeless. Yun talaga yung sa akin. O kaya Nanay, tuloy lang tayo sa pangarap natin. Ikaw, yun yung pangarap mo matapos yung yun lang naman yung papapagamot mo. Sige lang, wala naman imposible eh. Yan lang naman ang pangarap ko kasi sabi ko, kung ako gumaling, kaya ko na itaguyod ang mga anak ko. Oo. Talaga, marami ka pang magagawa, Nanay. Ilang taong ka na, Nanay Emily? Bali, 43. 43. Marami ka pang magagawa para sa family mo, sa mga anak mo. Mga anak ko. Oo. At sana pag dumating yung time na ma-solve na yung problema mo, sana mahanap mo din sarili mo yung yung pagcha-charity. Alam mo, malaking lalo na pag nanggaling tayo sa problemang ganyan. Ako kasi nanggaling ako doon eh. So parang grabe yung natin, yung eagerness natin para makatulong kasi pinagdaanan natin. Ako ganun. Masarap naman din sa pakiramdam na nakakatulong pa rin sa kapwa mo. Okay, Nanay Emily, yun na lang ha, hindi na kami magtagal. Sige, thank you Sis Beth doon sa bigas na palagi andyan para sa ating mga beneficiary. At syempre, thank you Kuya Val sa allowance na dumating sa akin. At least nakapag-share din ako kay Nanay Emily ng 500. Okay, Nanay Emily, bye-bye na for now. Asan yung mga anak mo? Andito po. Ayan po yung isa. Okay. O sige Nanay Emily, bye-bye na. Sige po. Maraming salamat po. Chat-chat na lang ulit tayo. Okay. Okay.
Yung uniform po namin ngayon is t-shirt from Baguio. Bagyo. May bagyo pa talaga sa akin, di pa nalaban. Pero ako hindi na masyadong amoy Bagyo kasi Nalaban mo nilaban na ko. sa akin, di ko pa nalaban. Okay mga kanay-nice, gusto ko lang mag-thank you sa ating mabuting sponsors. Of course, Manay Terry Anderson, Sis Beth Jones, Ma'am Hawaii, Sis Marcelina Fedorowicz, Sis Claire Azan Malinica, Ma'am Beverly Prinzo, Sangkay Ima Vlog, Sangkay Alit Lumagbas Bunyol, and si Selena Barbosa. Thank you so much po sa palaging support na andyan para sa amin. At pasupport na din po Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalinga Prab para po sa patuloy na paglingap. At palambing na din po mga kanay-nice, please support po The Great Team Moraynon, headed by Amba Joey the Great. Ang inyong lingkod po, kanay-nice Edna Condor, Yansky TV, Nelson Vlog, Limix TV, and Biyaheng Cake. Thank you so much po. Okay, bye na mga kanay-nice.